Isang mabilis na paghiwa ng kulay rosas na liwanag ang hamati sa hangin. Si Zuo Fan ito na sumugod gamit ang kanyang moonwheel. Nagbanggaan ang kanyang sandata at ang espada ng kalaban. Isang malakas na pagsabog ng lila at asul na enerhiya ang yumanig. Sa gitna ng banggaan, napaatras ang lalaking may asul na buhok. Sa isip ni Zuo Fan, nagulat siya. Mahina nitong sinabi sa sarili na hindi maganda ito. Dagdag pa niya sa isip, ang batang ito ay mayroon ding protektibong armor sa kanyang katawan. Mabilis na winasiwas ng lalaking may asul na buhok ang kanyang espada. Isang mahabang hiwa ng asul na liwanag ang tumama kay Zuo Fan. Mabilis na umiwas si Zuo Fan pero tinamaan pa rin siya sa tagiliran. Sa isip niya, sinabi niyang sa pagkakataong ito ay nagkamali ako ng kalkula. Isang malaking pagsabog ang sumunod. Nagbanggaan muli ang kanilang mga atake at nayanig ang buong paligid. Sa gitna ng usok, makikita ang moonwheel ni Zuo Fan. Isang malutong na tunog ang narinig. Nabasag ito sa 3 piraso at nalaglag sa lupa. Napatingin si Zuo Fan at napasigaw sa sakit. Sigaw nitong isang malakas na bagzo ng enerhiya ang tumama sa kanyang dibdib. Tumilapon siya paatras at napaluhod sa lupa. Dahan-daang bumagsak ang basag na moonwheel sa harap niya. Nakabaon ito sa lupa at kumikislap pa rin ng mahina. Pinagpapawisan si Zuo Fan habang nakatingin dito. Sa isip niya, sinabi niyang kahit ang mga elder ng Yuming Valley ay iilan lang ang may hawak na spirit treasure. Dagdag pa niya sa isip, hindi ko inaasahan na ang batang ito ay isang tyrant. Sa isip niya, idineklara niyang isa sa kanyang kamay at isa sa kanyang katawan. Tinanong niya ang sarili kung sino ba siya. Tumingin siya sa kalaban na nakatayo sa malayo. Sa isip niya, sinabi niyang ang batang ito ay nasa ika-7 antas na ng Bone Forging Realm. At mayroon siyang spirit armor at spirit weapon. Sa isip niya, sinabi niyang wala talagang pagkakataon na mabasag ang depensa niya. Sa isip niya, idineklara niyang ang pinaka-nakakatakot ay kahit mas mahina ang kalaban niya ay binibigay niya ang lahat. Sa isip niya, sinabi niyang siguradong may kahinaan siya. Dagdag pa niya, pero kung hindi niya ito ipapakita ay wala siyang mahinang punto. Huminga siya ng malalim. Sa isip niya, tinanong niyang paano ako lalaban sa sitwasyong ito. Sa kabilang panig, ang lalaking may asul na buhok ay pinagpapawisan din. Sa isip niya, sinabi niyang malinaw na isa akong henyo sa mga henyo. Sa isip niya, idineklara niyang ang sword skill ko ay hindi pa natalo sa buong buhay ko. Sa isip niya, sinabi niya ngayong araw, sa kondisyon na ubos ang lahat ng enerhiya ko. Idineklara niyang muntik na akong mapatay ng isang nasa ika-5 antas ng Chi Gathering Realm. Sa isip niya, sinabi niyang kung wala ang suot kong spirit armor, patay na sana ako ngayon. Sa isip niya, galit nitong sinabi na at ang taong gustong pumatay sa akin ay isang Chi Gathering Realm na malayo sa antas ko. Sa isip niya, sinabi niyang ako lang ang nakatalo sa maraming walang kapantay na henyo. Dagdag pa niya, at nalampasan ang rurok ng Bone Forging Realm. Sa isip niya, idineklara niyang ang hinaharap na tagapagmana ng aking pamilya. Pagkatapos ay napayuko ito. Sa isip niya, tinanong niyang paano ito nangyari. Tumingin ang lalaking may asul na buhok kay Zuo Fan. Mahinahon itong tinanong kong kapatid, ano ang pangalan mo? Tumingin si Zuo Fan at nagtaka. Sa isip niya, sinabi niyang mukhang ayaw na niyang ipagpatuloy pa. Itinaas ni Zuo Fan ang kanyang ulo at sumagot. Malakas nitong sinabi na Zuo Fan. Tumango ang lalaking may asul na buhok. Sinabi niyang sige, tatandaan kita. Dagdag pa niya, sa susunod nating pagkikita, maglaban tayo ulit. Tumalikod ito para umalis pero biglang huminto, sumigaw itong sandali. Lumingon si Zuo Fan at nagtanong. Tinanong niya kung anong problema. Lumingon ang lalaking may asul na buhok habang nasa balikat niya ang puting daga. Seryoso nitong sinabi na kapatid, may gusto akong itanong. Tinanong niya kung nandito ka rin ba para sa Diamond Quicksand na iyon. Tumingin si Zuo Fan at sumagot. Sinabi niyang oo o hindi, wala ka nang pakialam doon. Pagkatapos ay ngumiti ito. Sinabi niyang kung hindi, maghiwalay na tayo dito at sana magkita tayong muli. Tumingin ito ng diretsyo. Idineklara niyang kung nandito ka para sa Diamond Quicksand. Pagkatapos ay ngumisi ito. Sinabi niyang kung gayon ay bakit hindi tayo magtulungan. Nagtaka ang lalaking may asul na buhok. Tinanong niya kung magtulungan.
Dagdag pa niya, paano mo gustong magtulungan? Ipinaliwanag niyang kahit pagsamahin nating tatlo ang lakas natin. Idineklara niyang natatakot akong hindi natin mananakaw ang Diamond Quicksand. Ngumiti si Zuofan at itinuro ang daga. Tinanong niya kung hindi ba mayroon kang Mountain Drill Rat. Ipinaliwanag niyang hindi natin kailangang labanan sila ng direkta. Natawa ang lalaking may asul na buhok. Sinabi niyang mukhang pareho ang plano natin. Dagdag pa niya, kaya pala hinahanap mo ang munting bagay na ito. Pagkatapos ay sumeryoso ito. Tinanong niya kung pero. Idineklara niyang ang Mountain Drill Rat na ito ay akin. Tinanong niya kung anong gusto mong gawin sa kanya. Sumagot si Zuofan. Sinabi niyang ang tamang paraan ng paggamit sa Mountain Drill Rat. Magalang nitong sinabi na nagtataka ako kung pwedeng ipahiram mo sa akin ang Mountain Drill Rat na iyan. Idineklara niyang may paraan ako para makuha ang Diamond Quicksand na iyon. Tinanong ng lalaking may asul na buhok kung anong plano ang mayroon ka. Sa likuran, biglang sumingit si Zuning Siyang na nakikinig. Masaya nitong sinabi na pahukayan natin ang Mountain Drill Rat ng lagusan. Dagdag pa niya, at kapag lumitaw ang Diamond Quicksand, idineklara niyang samantalahin natin ang pagkakataon para magnakaw ng kaunting halaga. Narinig ito ni Zuofan at ng lalaking may asul na buhok. Sabay silang natawa ng malakas. Nagulat si Ning Siyang at sumigaw. Tinanong niya kung ano ang tinatawanan niyo. Dagdag pa niya, mali ba ako? Lumapit ang lalaking may asul na buhok at ngumiti. Sinabi niyang miss, ang kabilang panig ay binabantayan ng isang eksperto sa Tianzuan Realm. Tinanong niya kung paano ka magtatagumpay ng ganun kadali. Dagdag pa niya, natatakot akong mahuhuli ka na bago ka pa man makapagsimula. Namula si Ning Siyang sa hiya at napayuko. Hinawakan ni Zuofan ang ulo nito. Mahinahon nitong sinabi na sa anumang kaso. Ipinaliwanag niyang ang nakababata kung kapatid na babae ay nagmungkahi ng solusyon. Dagdag pa niya, kahit hindi ito posible. Tumingin ito sa lalaking may asul na buhok. Tinanong niya kung ano ang opinyon mo. Sumagot ang lalaking may asul na buhok. Sinabi niyang ang pinaplano ko ay napakasimple. Ipinaliwanag niyang pagkatapos maipit ng core ng mundo ang Diamond Quicksand, bubulwak ito kasama ng tubig ng bukal. Dagdag pa niya, at ang tubig ng bukal ay agos palabas. Idineklara niyang papagawa ako ng sanga sa Mountain Drill Rat. Pagkatapos ay sinabi niyang may bahagi ng Diamond Quicksand ang dadaloy papunta sa akin. Natuwa si Ning Siyang at pumalakpak. Sigaw nitong magandang ideya. Ngumiti si Zuofan pero umiling. Mahina nitong sinabi na sayang lang, maliit na bahagi lang ang makukuha niyan. Biglang nagbago ang kanyang mga mata at namula. Tumingin siya ng seryoso. Nauutaw nitong sinabi na ako. Pagkatapos ay idineklara niyang kukunin ko silang lahat. Nagulat ang lalaking may asul na buhok at napaatras. Gulat nitong tinanong kung anong sinabi mo. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.